Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo formal na tumungo sa ating talakayan ngayong umaga, ay inaanyayahan ko muna si Binibining Nads upang pangunahan ang ating panalangin. Amen. Binibining Mangilimutan, mayroon ba tayong liban ngayon sa ating klase? Mabuti kung ganoon at narito kayong lahat. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay nais ko munang magbalik-aral sa ating naging leksyon kahapon. Sinong nakakaalala ng ating naging talakayan kahapon? Binibining Trecho? Tama! Ang ating naging talakayan kahapon ay tungkol sa paraan ng paggawa ng sanaysay at mga dapat na isaalang-alang sa pagsulat nito. Sa pagkakataong ito, ay nais ko na pansinin ninyo ang akdang pampanitika na nakapaskil sa ating pisara. Ano nga ulit ang tawag sa akdang pampanitika na ito? Tama! Ang akdang pampanitika na ito ay ang tinatawag natin na tula. Ngayon, nais ko na bigkasin ninyo ng sabay-sabay at may damdamin ang tula na nakapaskil sa ating pisara. Napakagaling! Nabigkas ninyo ng sabay-sabay at may damdamin ang tula sa ating pisara. Ngayon, ito ang magsisilbing gabay natin sa ating magiging talakayan sa araw na ito sa kung paano ang wasto at may damdamin na pagbigkas ng isang tula. Balikan natin ang ating binasang tula. At sa pagkakataon nito, ay nais ko na inyong pansinin ang mga bantas na ginamit sa ating tula. Ano ang unang bantas na inyong napapansin? Tama! Ang unang bantas ay ang tinatawag natin na kuwit. Anong ibig sabihin nga kapag mayroong kuwit? Tama! Saglit na paghinto. Ano pang bantas ang inyong napapansin? Tama! Ito ang tinatawag natin na tuldok. Ano naman ang ibig sabihin kapag may tuldok? Magaling! Ito ay tanda ng paghinto. Ano pa ang inyong napapansin na bantas? Mahusay! Ito ang tinatawag natin na kudlit. Ngayon, sa ating talakayan ay natukoy ninyo ang mga iba't ibang bantas sa binigkas natin na tula. At ngayong umaga, ito ang magsisilbing gabay natin sa ating talakayan ngayong umaga tungkol sa wastong pagbigkas ng tula at ang madamdaming pagbigkas ng isang tula. Ngayon ay mayroon akong inihandang isa pang halimbawa ng tula. Ito ay may pamagat na Ang Guryon ni Ildefonso Santos. Ngayon, nais ko na inyong pansinin ang mga bantas na ginamit sa tula at ang madamdaming pagbigkas nito. Ating alalahanin, ang kuwit ay ang saglit na pagtigil at ang tuldok naman ay ang paghinto. Ang tandang padamdam naman ay ang pagtaas sa tono ng pagsasalita. Ano nga ulit ang ating dapat tandaan upang maging madamdamin ang ating pagbasa? Mahusay! Kailangan nating maunawaan ang emosyon na ipinababatid ng may akda. Napakahusay! Palakpakan niyo ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat at inyong nabigkas ng wasto at may damdamin ang ating tula. Magaling! Lubos nga ninyong naunawaan ang ating naging talakayan sa araw na ito. Sige nga, upang matukoy ko kung inyo na nga itong lubos na naunawaan sa isang pangungusap, paano ang wastong pagbigkas ng isang tula. Tama! Sa pamamagitan ng pagtukoy at pagpansin sa mga bantas na ating ginagamit ay ating masasambit o mabibigkas ng wasto ang isang tula. Paano naman ang madamdaming pagbigkas sa isang tula? Mahusay! Ang ating pagbigkas ng madamdamin sa isang tula ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa emosyong nais na ipabatid ng may akda. Magaling at lubos na nga ninyong naunawaan
ang ating talakayan sa araw na ito. Sa pagkakataong ito, upang lubos kong malaman kung inyo ngang natutuhan ng ating naging leksyon sa araw na ito, ay meron akong inihandang isa pang tula na nakapaskil sa ating pisara. Ngayon, hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay ang babasa at bibigkas ng unang saknong ng ating tula at ang ikalawang grupo naman ay ang bibigkas sa ikalawang saknong ng ating tula. Bibigyan lamang ng 5 minuto para magsanay ang bawat grupo at pagkatapos ay magkasunod na pupunta rito sa harapan upang bigkasin ang tula ng wasto at may damdamin. Napakagaling! Inyo na ngang nabigkas ng wasto at may damdamin ang ating tula. Ngayon naman, para sa ating takdang aralin, magkabisado ng isang maikling tula at bigkasin ito ng wasto at may damdamin sa harap ng klase sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong lahat at maaari na tayong umuwi. Mag-ingat kayong lahat.